Sige, pag-usapan natin itong mga material na ibinahagi mo. May isang tanong kasi na talagang tumatak sa isip ko habang binabasa ko. Ano yan? Paano nagiging delikado ang isang bagay na dapat ay maganda tulad ng passion o sigasig? Kasi 'di ba, yan yung laging hinahanap sa atin. Be passionate, be zealous. Oo, yan yung standard. Pero yung argumento dito, yung tinatawag na zeal without formation, parang sinasabi na yung apoy na yan, pwedeng yan mismo ang sumunog sa'yo. Eksakto. At yan yung yung kabalintunuan na sinusubukang himay ng mga material na to. Kasi ang punot dulo niyan, yung sigasig, yung drive, yung energy, hindi talaga sapat. Lalo na sa mga leader. Lalo na, kailangan itong nakaangkla sa mas malalim na paghuhubog ng karakter. Kung hindi, yung mismong bertud na hinahangaan natin sa kanila. Yun pa yung magiging sanhi. Yun ang nagiging sanhi ng pagbagsak nila. At nagsisimula ro yan sa kultura natin ngayon, di ba? Yung parang obsession natin sa bilis. Oo, lahat mabilis. Gusto natin ng mabilis na resulta, mabilis na kasikatan, mabilis na pag-angat. Parang mas mahalaga yung yung nakikita sa labas, yung galing, yung performance. Kaysa sa kung ano talaga yung nangyayari sa loob natin. Exactly. At dyan na pumapasok yung sinasabi sa source na giftedness almost always develops faster than character. Yan ang core ng problema. Grabe yan. Yung talento mo sa pagkanta, sa pagsasalita, sa pamumuno, madaling mahasa yan. Mabilis kang gagaling. Pero yung character, Iba yun. yung pasensya, yung humility, yung katatagan kapag nasasaktan ka, yan mabagal yan i-develop. Ang nangyayari, lumilikha ito ng isang mapanganib na agwat. Oo. Parang meron kang isang V8 engine na nakakabit sa isang go-kart. Grabe yung analogy na yan. Mabilis pero Mabilis, pero sigurado, sasabog. may isa pa sa source na talagang gustuhan ko. Yung sigasig daw ay parang apoy. Apoy, tama. Kailangan natin yan siyempre para magbigay ng init, ng liwanag. Pero kung yung apoy ay wala sa tamang lalagyan, Ayun, walang altar o hearth kumbaga, hindi ito nagbibigay buhay, naninira ito. sunog ang kalalabasan. So yung sigasig, yun yung apoy, pero yung formation, yung paghubog sa character, yun yung altar. Yun yung nagbibigay ng direksyon at hangganan para hindi ito makasunog. Ang nakakatakot doon at binibigyan din ito. Ayun nga. Yung mga leader na may pinakamalaking apoy, yung pinaka-epektibo sa panlabas, madalas sila yung may pinakamaliit na hearth. Wow! Sila yung pinaka-hindi handa sa bigat at init ng sarili nilang apoy. Kasi nga, lahat ng energy nila napunta sa pagpapalaki ng apoy, hindi sa pagpapatibay ng lalagyan. Kaya kapag may pressure, Kaya kapag dumatong yung pressure, yung pagsubok, guguho yung buong structure. alam no, habang pinag-uusapan natin to, parang hindi naman ito bagong problema, no? Naalala ko yung mga kwento sa Biblia na binanggit. Parang paulit-ulit lang yung pattern. It's a tale as old as time, ika nga. Tingnan mo yung classic na example. Haring Saul versus David. Oo. Pareho silang may sigasig para sa Diyos, walang duda. Pero yung proseso nila, magkaibang magkaiba. Sige nga, paano? Yung si Saul, di ba, siya yung pinili ng tao. Matangkad, itsura pa lang, panghari na, parang instant king. Yun na. Si Saul, mabilis na pinili, agad na kinilala, itulak sa limelight bago pa man talaga naluto yung karakter niya. Gets ko. Siya, oo. Pero yung sigasig niya, dehado sa pasensya. Gusto niya ng resulta ngayon na. Yung impatience. Kaya nung na-delay yung propetang si Samuel, anong ginawa niya? Kinuha niya yung sitwasyon sa sarili niyang mga kamay. Nag-alay siya, nalabag sa utos ng Diyos. Ayon yung malaking mali niya. Yung pagmamadali niya, yung kawalan niya ng tiwala sa proseso, yun ang simula ng pagbagsak niya. Pero teka, hindi ba't pinili siya ng Diyos? You'd think kasama na sa package yung pagiging handa? Parang nakakalito yun, di ba? That's a fascinating question. At ang sagot dyan ay, yung pagpili ay isang bagay pero yung paghubog ay isa pang proseso. Okay. Binigyan si Saul ng pagkakataon, pero nasa kanya kung paano siya tutugon sa proseso ng paghubog at doon siya nagkulang. Dito ngayon papasok si David. Si David yung opposite. Pastor lang, bunsong anak, halos kinalimutan pang sa sarili niyang pamilya.
Eksakto, hindi mo iisipin na magiging hari. Ang sigasid ni David hindi sa entablado hunubog. Hinubog ito sa katahimikan, sa obscurity. Sa pagtatago. Oo, habang si Saul ay abala sa pagpapatakbo ng kaharian, si David abala sa pag-aalaga ng tupa, sa pagtatago sa mga yungib mula kay Saul. Natuto siyang maghintay. Natuto siyang maghintay. Natuto siyang magtiwala sa Diyos kahit na parang walang nangyayari. Ang paghihintay niya ay hindi parusa. Yun pala yung training ground niya. Yun yung training ground niya. Kaya nung dumating yung oras na umupo siya sa trono, hindi lang galing ang dala niya, kundi katatagan na sinubok ng panahon. Wow! Ang layo ng pinagdaanan. Tapos may isa pang kwento sa gawa na binanggit si Apollos. Ito iba naman. Magaling na siya eh. Oo, Sabi sa Biblia, eloquent and competent in the scriptures. Parang superstar preacher na. si Apollos ay a perfect modern-day example. Isipin mo, may galing sa salita, may kaalaman sa Biblia. Kung nasa social media yan ngayon, milyon ng followers yan. Sigurado. Pero Pero may kulang. Yung kaalaman niya hanggang sa bautismo lang ni Juan. Hindi niya alam yung buong kwento tungkol kay Jesus, yung pagkamatay, pagkabuhay, at yung banal na espiritu. nakakakilabot isipin yun, no? Pwede ka palang maging rockstar sa pagsasalita tungkol sa Diyos, pero may malaki ka palang blind spot. Malaki. Paano yun naayos? Dito pumasok yung mag-asawang Aquila at Priscilla. Narinig nila si Apollos na mangaral. Nakita nila yung galing, pero narinig din nila yung kulang. Tapos, Imbes na ipahiya siya sa publiko, kinausap nila siya ng pribado. Inexplain nila sa kanya ang daan ng Diyos ng mas may katumpakan. at nakinig naman siya. At ang nakakabilib kay Apollos, nakinig siya. Yung humility niyang tanggapin na kahit gaano siya kagaling, may kailangan pa siyang matutunan. Yun yung nagligtas sa kanya. Wow! Pinapakita nito na yung galing at yung pagiging handa, dalawang magkaibang bagay. At yan yung kumukonekta sa talata sa Roma. Yung sinasabi na sapagkat saksi ako na sila'y masigasig para sa Diyos, subalit ang kanilang sigasig ay hindi batay sa kaalaman. Ayun. Masigasig sila, pero parang mali yung mapa na gamit nila. Tama. At yung salitang Griego para sa kaalaman dyan ay hindi lang basta gnosis o informasyon. Ang ginamit ay epignosis. Epignosis. Oo. Napaka-importante ng pagkakahiba. Ang epignosis ay isang malalim, personal at relational na kaalaman. Hindi lang book knowledge, kumbaga. Hindi. Ito yung kaalaman na nakukuha mo sa pakikipagrelasyon, hindi lang sa pagbabasa. Ito yung kaalaman na nagbabago sa'yo. So yung sigasig na walang ito, pwedeng maging 100% sincere. Pero 100% mali. Eksakto. So anong ibig sabihin niyan para sa atin na nakikinig? Parang sinasabi na hindi sapat na sincero ka lang? Hindi. Pwede kang maging buong puso sa ginagawa mo, pero kung mali yung direksyon, mas malaki yung pinsala na magagawa mo. Yan yung nakakatakot. Yan yung pinakamatinding panganib. Pwede mong isipin na pinaglilingkuran mo ang Diyos, pero sa katotohanan, kinakalaban mo pala siya. At yung taong masigasig pero mali ay mahirap kumbinsin dahil para sa kanya, tama ang ginagawa niya. Sobrang tindi ng conviction. This makes me think, kung ganun kapanganib ang kumilos na hindi pa handa, siguro yung mga pagkakataon na parang ang bagal ng usad ng buhay natin, Yung mga hindi pa or not yet na natatanggap natin, baka hindi yun rejection, baka protection yun. this raises an important question, di ba? Paano nagiging awa ang isang pagkaantala? Sabi nga sa source, Anong sabi? ang pagkaantala ng responsibilidad ay hindi parusan mula sa Diyos. Madalas, ito ay awa ng Diyos. Wow! Bakit daw? Bakit? Kasi pinoprotektahan niya ang kaluluwa natin mula sa bigat na hindi pa natin kayang dalhin. Bago ka bigyan ng mas malaking responsibilidad, kailangan mo nang palakihin yung kapasidad ng puso mo. Tulad ng mga examples kanina, no? Si Moises, 40 taon sa Midian bago niya harapin yung Faraon. Si Jesus, 30 taon. Si Jesus, 30 taon sa Nazareth bago simulan yung public ministry niya. Si Pablo, ilang taon sa Arabia pagkatapos niyang makakilala kay Kristo. Hindi nasayang yung mga panahong yun. Yun pala yung classroom nila. Sila yung mga panahon ng paghubog. Sa tingin natin, walang nangyayari. Pero sa loob, doon nagaganap yung pinakamahalagang trabaho.
Ah, Doon pinapalaki ng Diyos yung hearth para kayanin yung apoy na ibibigay niya sa iyo balang araw. binabago nito yung pananaw ko sa paghihintay. Instead na magtanong ng, Lord, bakit ang tagal? Oo. Siguro ang mas magandang tanong ay, Lord, saan mo ako iniligtas sa pamamagitan ng pag-aanta lang ito? Ano yung kailangan ko pang matutunan sa season na to? At yan yung pagbabago mula sa pagiging biktima ng sitwasyon tungo sa pagiging estudyante ng proseso. Okay, so what happens kapag hindi natin pinansin yung proseso? Kunwari sumugod tayo kahit hindi pa handa. Oo. Or na-promote tayo sa isang posisyon na hindi pa kaya ng character natin. Ano yung mga unang senyales na guguho na yung tore? Magandang tanong. Kasi sabi sa source, yung pagbagsak daw bihira yang biglaan. Madalas mabagal yan at tahimik na proseso. Oo. Yung public collapse, resulta lang yan ng matagal ng private erosion. At may mga sintomas yan. Gaya ng, Halimbawa, yung panalangin mo. Mula sa pagiging relational, yung pakikipag-usap lang sa Diyos dahil mahal mo siya, nagiging functional na lang. may objective. Nagdadarasal ka na para may makuha, para maayos yung problema para sa susunod mong gagawin. Nagiging transaction na lang. Nako, guilty. Minsan, yung prayer list mo parang to-do list na lang na binabasa mo sa Diyos. Tama. Isa pang sinabi doon, yung paggamit ng Biblia. Nagiging para sa output na lang daw imbes na para sa transformation. Yan, delikado yan. Lalo na sa mga nasa ministry. Nagbibasa ka na lang ng Biblia para makahanap ng material para sa sermon, para sa small group, para sa content. Para sa iba. Ginagamit mo siya bilang tool para baguhin ang iba. Pero hindi mo na hinahayaang baguhin ka muna nito. Nawawala yung personal na pagninilay. Alam mo, naranasan ko na yan. Yung naghahanda ka para sa isang talk, tapos may talata na parang sinasampal ka, pero ang iniisip mo, uy, ang ganda nito para sa audience. Imbes na. Imbes na, teka, para sa akin muna to. At yung pinakamalala siguro, yung tinatawag sa source na identity fused with role. Ano yun? Yung pagkatao mo at yung posisyon mo nagiging iisa na lang. Ang halaga mo nakadepende na sa performance mo. Kung successful yung ministry o project mo, pakiramdam mo successful ka. Kung pumalpak, pakiramdam mo failure ka na rin bilang tao. Grabe. Nawawala na yung pundasyon mo sa kung sino ka sa labas ng ginagawa mo. Nawawala na. Here's where it gets really interesting para sa akin. Yung huling analogy na ginamit. Ano yun? Ang pribadong buhay daw natin, yung panalangin, yung pagninilay, yung pagsisi, kapag walang nakatingin, yan daw yung load-bearing wall ng isang gusali. Oo. Yan yung pader na sumasalo ng lahat ng bigat. At yung pressure sa labas, yung stress sa trabaho, yung mga kritisismo, hindi raw yun yung gumagawa ng bitak. Inilalantad lang. Inilalantad lang daw nito yung mga bitak na matagal nang nandoon. Napakagandang larawan nun. Dahil ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot sa pressure. Ang dapat nating siguraduhin ay matibay yung load-bearing wall natin. Okay. Kasi kapag dumating yung lindol ng pagsubok at darating yan, yung tibay ng pundasyon natin sa pribado ang magdidesisyon kung tatayo pa rin tayo o guguho. So, what does this all mean? Pagkatapos nating himayin lahat, parang may ilang malinaw na aral na lumalabas para sa iyo na nakikinig. Sige. Una, yung sigasig parang gasolina. Mahalaga pero kailangan ng makina at manibela at yun yung character formation. Hindi pwedeng gasolina lang. Tama. Ikalawa, huwag nating ipagkamali ang talento sa kahandaan. Dahil lang magaling ka sa isang bagay, hindi ibig sabihin kaya mo nang dalhin yung bigat na kasama nito. Character must catch up with giftedness. Exactly. Ikatlo, at ito yung malaking pagbabago sa pananaw para sa akin, yung pagkaantala ay pwedeng biyaya. Yung mga not yet moments ay maaaring proteksyon ng Diyos. Huwag nating kamuhian ang paghihintay. Oo. At panghuli, lahat ng nakikita sa labas ay nakasalalay sa kung anong nangyayari sa loob. Yung lakas mo sa publiko ay produkto ng katapatan mo sa pribado. You can't fake a strong core. Hindi talaga. Darating at darating ang panahon na lalabas ang totoong lakas o kahinaan nito. Ang buong pag-uusap na ito ay isang paanyaya na,
baguhin yung tinitingnan nating sukatan ng tagumpay. Oo, inaanyayahan tayo ng mga material na to na huwag tingnan ang formation o yung mabagal na paghuplig bilang hadlang sa sigasig natin. Sa halip, ito yung mismong istruktura na nagbibigay daan para yung apoy ay mag-alab ng may direksyon, may layunin at pangmatagalan. Wow. Kaya siguro, heto yung huling tanong na maiiwan natin sa iyo. Ano kaya ang magbabago kung sisimulan mong pahalagahan yung mabagal at madalas di nakikitang paghubog sa iyong pagkatao na kasing halaga o baka higit pa kesa sa mga mabilis at nakikitang buma ng iyong sigasig?